Morning. Okay, let us pray. Heavenly Father, salamat Ginoo for this wonderful day. Thank you, Lord, for the life that you have given to us to worship you and praise you with all of our heart. Lord, we ask you that you will speak to us. Holy Spirit, give us revelation of your word. Holy Spirit, help us na masabtan namo and ma-apply namo, Lord, sa mong kinabuhi ang imong pulong. We love you, Holy Spirit. Have your way. Just use my mouth to share your word. Just use me, Lord, to explain your word. And even, Lord, we invite your Holy Spirit, Lord, to minister to us and speak to us. In Jesus' name, Amen. So, good morning. We are now in Romans 8. So, nasabtan na nato how the gospel nag-work pag abot sa Romans 1 to 5. No? Nakita nato how the Lord justify us. It's you receive Jesus Christ. No, gipapa niya ang ato ang mga sala from previous up to the time nga imo ang gidawat ang Ginoo. Iya kang gi-justify and i-credit niya ang iyang righteousness imo. Kasabot nga you are now right with God. Dili na ta filthy rags tanan nato ginahimo. And pag abot karon sa Romans 6, no? Useless man kaayo ang gospel kung kutob lang sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kaya hatagan pa ta niya og power para ma-overcome nato ang power sa sin sa to ang kinabuhi para dili na ta magpadayon nga magbuhi pa sa sala. So ingon na ka powerful ang gospel. Pag-abot pud sa Romans 7 which is kagahapon nag-share ta nga uh, ang freedom no from the legalistic way. And now sa Romans 8 now makita nato diri nga gi-describe diri ang life in the Holy Spirit. So there is a verse 1, Romans 8 verse 1, therefore, yang gingon diha, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ang Holy Spirit is dili jud ta niya i-condemn. Akong balikon, ang Holy Spirit dili ta niya i-condemn, maski unsa ka makasasala, dili ka niya i-condemn. That's why bantayan nimo nga any preacher or any one of you nga naga-condemn sa matag usa sa atoa, dili na siya na feel sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit dili man mo condemn, but mo convict ang Holy Spirit. Pasabot nga mas mabati nimo nga dawat ka sa Ginoo every time mo share na sila nga maski unsa ka makasasala, nagyapon ang paglaom ba na hope. No? You the Holy Spirit will make you feel accepted. And of course, ang conviction no, mag-lead jud siya nga magkaroon kag pag-asa. So kung ikaw miserable kay imong kinabuhi, ang Holy Spirit mag-lead sa ato nga naadyo tay pag-asa diha sa Ginoo, dili jud tay condemn. And ang Holy Spirit no, siya jud ang mangita og way, siya ang magpakita og way ba. And siya pod ang maghatag og way to be more like Christ, no? Ang Holy Spirit. And of course, no, ang Holy Spirit mo correct man jud na siya. Pero ang condemnation, you will feel useless. Once nga ang na-condemnation, mahimo kang useless ba? Ay, wala na ko'y pulos. Wala na ko'y pag-asa magbago. So dili na siya work sa Holy Spirit, no? Kung tanawon ninyo, no? Di ba iyang gingon diha ang sa Romans 7 verse 25 katong kagahapon, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. So tanawon ninyo, ang uban murag makondem ba nga
na ako'y tendency nga makasala maging ana. Pero dili ka dapat makondem ana ngano man with my flesh I serve the law of sin ana man siya. Nadyo'y tendency ang imuang lawas nga gusto magpakasala. So kung naa ka ana nga kuan nga situation nga usay naalagi ko ani dili ka dapat makondem kay ang flesh jud nato gusto jud permi magpakasala. Kuan nato. So kana nga flesh nimo it will remain no forever jud na sa imong life hangtod sa mamatay ka. So mintras buhi pa ka murag na jud tendency nga murag murag matintal ka ba mga ana. No? So dili ka dapat makondem ana. Pero lahi ka nang murag matintal ka, di ba? Usahay ka nang maski unsaon nimo kuan kanang purify or likay sa imong mind nga dili maguna-una. Usahay murag naa kay maistoryahan nga tao. Tapos murag sa imong mind makalibak na ka ba? Unsa man ang batasan ana niya oy? Makaingana gani ka? Unsa man na? So, naa jud always ang flesh nato nga gusto jud makasala ka. No, pero praise God, na naman ang Holy Spirit sa imo siya na karon ang mag-lead sa imo nga dili na ka maging slave ana nga sala, nga dili na ka kanang grabe jud ka mangdaot gyapon kag balik ana. Murag naa kay tendency ba nga murag madautan nimo siya pero dili na ka padulong didto kay ang flesh gani nato is will mo gani ang gingon diya. My flesh I serve the law of sin. Kini imong lawas. Mao na ang gusto nga mag-serve sa law of sin. So again, wala na daw condemnation if you are in Christ. In verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus, has set you free. So bantayan ninyo, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. So again, ma-free di ay ta sa law of sin and death. Naayod di ay tay deliverance, no? Sa law of sin and death. Pinagi sa asa? Pinagi sa power sa Holy Spirit. Walay laing nga makaset free ta sa law of sin and death is pinagi lang yun sa power sa Holy Spirit. So luoy kayo ang mga Kristiyano nga nakadawat sila sa Ginoo na forgive sila sa ilang mga sala pero wala na set free sa law of sin and death. So makita ninyo no nga nadawat naman niya ang Ginoo pero wala lagi gyapon na set free sa law of sin. Law of sin and death yang sin na mag-lead sa imo sa death. Ora nga tingala ka ang uban wala jud ni sila ka overcome ngano man kutob ra man sila sa nangayog pasaylo. Pero wala nila nadawat ang law of the Spirit of life. Wala ang life ba ni Jesus Christ sa tua, wala ang Holy Spirit sa tuang kinabuhi. And iyang yun diya, now, kung tanawon ninyo, di ba sa verse 2, for the law of the Spirit of the life in Christ Jesus has set you free from the law of the sin and death. So kung tanawon ninyo, kaganiya, naga-discuss man ta nga, naadyo temptation sa tuang kinabuhi, no? Naay tendency nga matintal ta, nga murag, makasala ta, mga ana. Si Jesus Christ mampod, gitintal mampod. Pero dili pasabot nga gitintal ka, yawanon ka. No. Si Jesus Christ natintal siya, pero wala siya na fall sa sin. Na wala siya na fall into temptation. Same sa tua. No. Kung si Jesus nga wala na spare sa temptation, kita pod matintal gyud ta pod, no. The rest sa tong kinabuhi na yung temptation sa tong kinabuhi. And ang kagwapo lang kay si Jesus Christ, no. Siya man God is gitintal siya nga wala siya nakasala.
So same pud sa atoa, no? Murag ang temptation man gud sa atoa karon, no, nga si Jesus Christ pag human sa iyang temptation, no? Kuan siya kanang si tawag anin mas ginipakita sa atoa ba nga victorious si Jesus Christ sa temptation. Ang temptation sa atong ang kinabuhi, no? Mura ra ni siya og kanang kuan ba? Mura ra ni siya og kalayo ba? Nga mo refine sa atoa o mo refine sa gold nga mahimong pure ang gold. So ang temptation di ay sa to ang kinabuhi, no? Mas the more ka niya, mas the more ka nga ma-refine, mas the more ka mahimong pure kung moagi kag temptation. Bitaw no kay like for example kung matempt ka karon sa money, ana, once nga nalagpasan na nimo, mas mahimo kang pure kay ngano man ma-prove man naman nimo nga dili di ay ka lovers of money, ana. Kung matempt ka sa lust, nga na. Once nga malagpasan na nimo, it will make you pure nga dili na di ay ka makuan si tawag ani dili na di ay ka bound sa imong flesh nga madali lang ka makuan sa lust. So naay purpose ang temptation sa toong kinabuhi, no? Nga dili jud nato na siya moingon nga kanus ama jud maundang ning mga temptasyon sa akong kinabuhi. Dili oy, kasi maski magsulod ka nga mungha or unsa man na mo sulod ka sa kumbento, naman po'y mga temptasyon gihapon dito kung madri ka, mga ana, mingon kag walay temptasyon sa matintal gani ang mga madri pod sa pari, di ba? Na mga magminyo nga madri sa pari pod. So maski asa jud ka na ay temptation nga naman para ma-refine ta para mahimo tang pure. That's why dili ka dapat makondem kung naay mga temptation around you. No, kay ngano man mas ma-refine di ta kung naatay mga temptation gipang agian. Nakuha nato. And yang gingon sa kwan sa verse 2, for the law of the spirit of life in Christ has set you free. So, ang life ni Christ nga naa sa imuha, ang Holy Spirit nga naa sa imuha, ma-set free na ka ani sa sin. So, anino? I-picture out nato ang law of sin and death as a picture of law of gravity. Kana na lang para dali nato masabtan. Ang law of gravity i-pull down man jud taniya, tama? Birahon taniya ba? Birahon jud kaniya ang law of gravity. Pero ma-overcome nimo ang law of gravity, kailangan nimo og another nga law, which is mao na siya ang na-apply sa mga bird and na-apply sa mga eroplano kanang law of aerodynamics ba na, no? Kanang ang law of aerodynamics ma-overcome niya ang law of gravity ngano man makalupad man ang eroplano, tama? Walay power sa iyaha ang law of gravity sa eroplano ngano man makalupad man ang eroplano, tama? Same po na siya sa bird. Na-defile niya ang law of gravity, makalupad man ang langgam, tama? Same po sa atoa. Ma-defile lang nimo ang law of sin and death nga naga-pull down sa imoa pinaagi sa law of life in Christ Jesus. Sabtan nimo? Mura kag langgam ka mga mulupad. Kailangan ka nga mo-abide sa law of life ni Christ. Pasabot nga, kailangan ka nga mag-depend sa Holy Spirit para dili ka i-pull down sa law of sin and death. Ang law of gravity, kung nagalupad ang langgam o ang bird, dili pasabot na wala ang law of gravity. The moment nga mamatay ang engine sa eroplano, the moment nga mamatay ang langgam, birahon jud na siya sa law of gravity.
Birahon niya panaog ang bird. Birahon niya panaog ang eroplano. Same sa imuha. Kung dili na ka gusto mo abide sa Holy Spirit, sa law of life in Christ Jesus, birahon jud ka sa sala. Nasabtan ninyo? That's why, luoy jud kaayo ang mga Kristiyano nga igo lang ni dawat kang Kristo ug wala gi welcome o wala nag-trust sa Holy Spirit. Mo na akong ginatudlo jud no nga kailangan jud kini akong mga kauman sa balay, anak ko, kailangan jud ka mo trust sa Holy Spirit. Kailangan jud ka mag-seek sa Holy Spirit, mag-depend sa Holy Spirit. Nganuman mo mayang giingon na yan siya, for the law of the Spirit of life in Christ has set you free. Oh. From the law of sin nga mag-lead sa imo sa death. Oh. So maski unsaon gyud na nimo og cast out, kung kana nga tao dili siya mo depend sa law of life in Christ, dili siya mo depend sa Holy Spirit, birahon jud ka pababa sa law of sin. Klaro? So duha ang nagbira sa tuwa. Mao gani na nga para mabira jud ka sa law of the Spirit in Christ, kailangan nim ka mamatay sa law of sin and death, di ba? Gi-share na ko na sa Romans 6, no, nga kailangan nga kung gusto nimo nga ma-experience ang resurrection sa life ni Christ diya sa imo, mamatay sa ka sa sin. Mamatay sa ka sa imuhang old nga nature. So, iyang gingon diya no nga padayon ta so if you will not submit, no, kung dili jud ka mo submit sa law of life in Christ Jesus, automatic mo take over dayon ang law of sin. Mo na importante jud kayo nga mag-trust ka, mag-depend ka sa Holy Spirit, no? Importante jud kayo nga ang imong mga desisyon, imong daily life nimo, you depend sa Holy Spirit nga na mo take over man ang law of sin kung dili ka mo operate ana. O may gingon niya sa verse 2. So, power kaayo, no, ang law of life in Christ, law of the Spirit in Christ Jesus, kay ngano man ang Old Testament nga law dili manggod kaniya hatagan og ability nga mo fulfill sa law, while there is sa law of the Spirit in Christ is tabangan jud kaniya, no, ang Old Testament nga law ipinpoint lang niya unsay mali sa imo, but karon sa law of the Spirit in Christ, no, hatagan pa kaniyang power nga ma-obey nimo ang iyang law at the same time, no, hatagan pa kag power nga wala na jud power ang sin, ang law of sin and death sa imong kinabuhi. And the best kayo, no, internal ang sa tawag ang law karon sa atoa naa sa sulod ba katong gi-share na ako sa inyo kagahapon about I will write my laws inside their heart. And siya gyapon mo hatag og desire and power para maka-obey sa imo, maka-obey ka anang ako man sa Ginoo. So, ang law of the Spirit, unsa man jud ning sige ra kag ingon diya pastor is law of the Spirit. Unsa man jud ning law of the Spirit in Christ? Oh. Sa Romans 8 verse 2. Sa man di na ang law of the Spirit in Christ, mao na siya ang life ni Christ sa imuha. Nga maunay nag-help sa imo nga makalupad ka like a bird.
nga dili nakabirahon sa law of sin. Mao na ang pasabot ana. Mao na ang eternal life, it is the life of Christ nga naa sa imuha. Mao na ang wala matudlo sa ato. So the moment nga ang life maundang, ang gravity ang mo take over. Ang sin and death ang mo take over. So, ang law of the spirit o ang life ni Christ nga naa sa imuha, dili na siya bounded sa rules and regulation. Ang way ni God is hatagan ta og life nga maka-overcome sa sin. Mao na ang way ni Lord. Tabangan kaniya ba nga ma-overcome nimo ang law of sin. Kana nga life no, maka-overcome ka sa sin nga murag dili ka maglisod, sama namo, sama nato tanan. Tunguna grabe man jud ta ka pull sa gravity sa kuano, sa sin and death. Pero ngano karon, nganong dali naman lang ka mulupad. Nga mo, yes naman ang temptation pero mas dali na lang ka mulupad. Ngano man, grabe man imo pag-acknowledge sa life ni Christ sa imong kinabuhi. Grabe man ang Holy Spirit sa imuha. And again, ang life ni Christ nga naa sa imuha, ang muhatag ana og life is ang Holy Spirit. Amen. Mao na iyang gitawag nga law of the law of the Spirit in Christ nga naa sa imuha. So na-share naman ako sa inyo nga ang mistake sa uban is kutob lang jud sila sa pagdawat kang Kristo. Di jud sila moto sa Holy Spirit mo nang aluoy jud kay ning mga tawana ba kanang unsaon nimo pag-overcome sa law of sin, sa sin, kung dili jud nimo i-acknowledge ang law of the Spirit of life in Christ. No, magtingala ka ba nga yes, dili gani mo acknowledge ang uban kang Hesukristo. Na ako mga kauban nga dili mo acknowledge kang Kristo. Samot na nga di mo acknowledge sa Holy Spirit. Pero perfect kayog simba. Pero kuya kayog grabe perfect kayog simba. Perte pong daghana nga tao yang gipatay. Nya na ba no nga perfect kayo pero padayon gyapon sa pagpatay og tao. So dili jud ka ana maset free pero free from the law of sin and death kung wala jud nimo ang life ni Christ sa imong kinabuhi. Wala ang Holy Spirit's power nga nagapamanifest sa life ni Christ sa imong kinabuhi. Mo na ang pinaka the best jud nga gift sa Ginoo sa atoa is ang life niya. That is the greatest gift sa Ginoo sa atoa, ang iyang life. Ang problema sa uban, kung hatagan ka og gift, nakafocus lang sila sa wrapper sa gift. Dili ang unod sa gift. Unsa man ang wrapper sa gift? Kanang thanks, kanang ingon na naka-focus lang sila og kanang pangbalot sa gift ba. Pero ang main dapat nga fokusan nimo is ang life. Mao na pinakadayamon nga gift sa Ginoo sa atoa. Mao na matanawon nimo, grabe ang emphasis nila sa wrap kanang gibalot sa gift, which is ang mga thanks. Kailangan man nato mag-thanks to edify us, pero na neglect nila nga madawat ang life. Mao man ay pinakakuan. Mao man ay pinaka the best nga gift nga madawat nimo is ang life ni Christ, eternal life. Ang law of the Spirit in Christ. Mao dapat ang pinaka the best nimo nga madawat. Dili ka nang tudloan nimo ang mga tao kanang dugay kay kamutang sa ana, pero ang kinabuhi sa matag usa wala na nga bag-o. They're just external ba?
external lang ang kuan kanang obedience sa word kanang ana pag naa sa simbahan porte mga buutan na tanan. Pero magtingala kay nainay ka burnout ang mga tao. Naikalit lang kawala, mayana ngano man, external lang ba. Dili jud ang life ang gidawat. Pero maayo mo tangs. Tag 30 minutes, 1 hour mo tangs. Pero unsay problema? Anong na burnout? Wala man ang life. Wala na dawat ang tinuod nga gift sa Ginoo. Mao na nga ako nang ginaklaro sa inyo nga ang eternal life, it is the life of Christ. Dapat ang naa sa inyo ug naa sa ato Amen. Kay maunay mo tabang sa imo nga mulupad ka, dili sa literal nga mulupad, pasabot nga ma-detach ka from the pull sa law of sin. Ma-separate ka ba sa pull sa law of sin? Amen? Nga ba mo diha? Verse 3. Na verse 3 pa lang diha ita. No? For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did sending his own Son in the likeness, sinful of the flesh, and as an offering for sin, he condemned sin in the flesh. So kung tanawon ninyo, ang law daw is weak. He cannot overcome the law of sin. Weak. Walay power ang law nga mo-overcome sa law of sin. Nakuha na to. Why? Nga naman, corrupt naman daan atong lawas. So maski unsaon nimo og share sa 10 commandments, dili maka-obey. Walay power ang law. Walay power ang 10 commandments. Nga naman, corrupted naman nimong lawas. Mo na yung pasabot diya. For the law could not do, weak as it was through the flesh. No, weak yun ang law. Yan na siya. Wala siya impact sa atoang flesh. Nga naman, corrupt naman daan ang atoang flesh. Puron sa gimo sa Ginoo, God did, unsay ang gisend? His own Son. In the likeness of the sinful flesh, in the likeness lang, pero dili siya sinful. Okay? Walay sala si Jesus Christ, ngayang gipadala din ni. Nakuha na to? In the likeness lang sa atoang flesh, na siya'y mata, na po siya'y bakba, na siya'y kamot. In the likeness of the sinful flesh, pero wala niya gingon diha, nakasala si Jesus Christ. Pod nga gipadala niya. No, pure si Jesus Christ. He was born from a virgin, dili gikan sa iyang papa, but in the spirit. No, dili gikan kang Joseph, but gikan siya sa Holy Spirit. No, yang kuan dia. No, ako lang gina-emphasize ni gamay. In the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, he condemns sin in the flesh. So yang gi-condemn, he condemn sin. Dili ang flesh ang iyang gi-condemn. Mao tong akong gingon sa inyo sa Romans 7 nga ang flesh mosunod ra gyapon sa sin. Na ay tendency nga mosunod sa sin. Kay ang gi-condemn raman ni Jesus Christ is ang sin, dili ang flesh. Mo na kung buhi pa ka, naa jay tendency nga murag kag padulong, murag, di ba? Sige daw sa inyo daw. Puro naman tabon again. Pero naalagi tendency nga dili gyapon ka magpasaylo. Kanang suyo-suyoon pa ka sa imong bana, dugay pa kay ka mapasaylo, mga anak kanang gusto nimo ang imong bana jud ang musuyo sa imuha. Tapos maski imuha gud sa lagod. Tapos ang bana pod makasala pod, otro pod. Tampo-tampo po dili pod kuan. Guilty pod ko ana. Nganong naaman ta ana? Old man na nato nga nature. Kay naalagi tendency atong lawas nga gusto pa ka motuman dito, pero wala na may power ang sin, kay gi-condemn naman sa Ginoo ang sin. Dili naman nato master ang sin. Amen? Sabtan ba ninyo karon, at least karon ba dili ta mga condemn ba kung kwanta nga murag yawan on na jud kay ko ba kay wala kay ko nakapasaylo dayon. Di ba jud ka makapasaylo dayon? Unsa ka robot? Di ba? Dili man ka makapasaylo dayon kanang napay tay mag-moment sa ka, tapos madto ka sa CR, magligo-ligo pud ka kunuhay, tapos madto ka sa kwarto, mag-imot-imot sa kausay mo kay ana gani.
murag magpadala-dala sa ka sa imong flesh tong una pero wala nay power kanang asin. Tingala ka maulian ra gyapon. Gastos pa ka no, ang uban ngadto og kuan no. Tug matug mo bugnaw nga lugar, gastos man noong kaana. Pero normal ra na, di ka makondem. Dili ka makondem ana, ang ano man, naadyo tendency ato ang flesh. Pero bantayan ninyo, ang gibayaran sa Ginoo is ang sin. Ha? Ano yang diyaw? He sent his own son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. He condemns sin in the flesh. Oh, so dili na nimo master ang sin. Amen. So unsa giingon niya? He sent his only son in the likeness of sinful flesh, exactly like us, but without the sinful nga nature. So wala niya ni si Jesus Christ in a sinful flesh, clear kayo na niabot ang Ginoo diri nga wala jud na siya sala. Dili siya makasasala. Amen. He was tempted exactly like us, na overcome niya. Kung naa na ka kang Kristo, you have now the spirit of the law of the spirit of life in Christ Jesus. Mahimo na pud kang murag Ginoo nga maka-overcome og temptation sa imong kinabuhi. Ngano man si Jesus Christ man natintal pero wala siya nakapagadayon og sala. Napa mo diya? In verse 3, yang yun diya. And he came as an offering for sin. He condemned sin in the flesh, no? So, si Jesus Christ, gi-condemn niya ang sin pagkamatay niya sa cross. So, ang purpose ani sa verse 4, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang law na, no, si Jesus Christ gipadala, gi-condemn niya ang sin, para unsa man? Para ang law daw ma-fulfill sa atua. Kano man, kay dili naman ta mo walk according sa atuang flesh, but according sa Spirit, mas dali na lang ka karon maka-obey sa law sa Ginoo. Kung nag-walk na ka according to the Spirit, dili na according to the flesh. Amen? So, ang master nimo tong una, ang spirit of the law of sin and death. Pero karon, ang imuha ng master is the law of the spirit of life in Christ Jesus. So, wala na tong law of sin and death dapat sa imuha. Amen? Dili na ka mo-obey, ana. And, bantayan ninyo ni nga word, who do not walk, may anak man siya diha, according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang journey di ay nato sa Spirit is walking, like walking ba? Sama good sa bata, before siya makalakaw, mag-walk, is kailangan sa siya nga mutindog and mo-practice siya og isa ka tikang, i-practice niya isa ka right, tapos left nga tiil, hantod sa makapractice na siya og lakaw. Kung makapractice na siya og lakaw, mao gani na no. Di ba naaman to yung mga madunggan ako permanente kanang Chinese proverb gani nga, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ingon na atong journey kang Kristo. Magsugod ka og tikang. Ang bata kung nakapractice na siya og tikang, naay tendency nga muundang. Walking man ang iyang pasabot dire. Pasabot nga usahay makapoy ta, di ka ganahan mo basag Bible, di ka ganahan manimba, di ka ganahan mo, dili ka ganahan kanang mo attend og meeting, basta dili ka ganahan sa mga butang sa Ginoo. Nga na no? Kay naaman di ay tendency sa ato ang pag-walk sa Ginoo, magpahulay, ana kanang di ba like katong una like na ako'y kaila katong Tagalopon yan na siya wala sa ko ni commit pass ngano man akuan sa ko kanang
nag-astronaut sa ako. Sa man ang astronaut, kailangan sa nako og space. Kuyawara ba? Kuyawara ba sa term nimo nga dili ka mo dili ka kuan dili siya magpadayon. So ang journey di ay nato sa Ginoo, wala man namo siya gi-condemn. Adi regards na lang kay Mars diha o kay regards na lang diha sa mga bituon diha sa imuhang kuan, bituon diha sa imuhang pag-astronaut. Pero ani ba? No nga ang journey day nato with Christ is like walking. Nga naay kailangan ikaw mismo para mag-move forward ka, kailangan jud ka mo step out. Kailangan jud ka mo abante ba, mag-move forward. Unsa man ang imong gusto, Lord. Kung naa siya ginapahimo sa imo, forgive ka, step 1, forgive. Kung naa na po siya gina-instruct sa imo, step 2. Tapos kung naa siya ginapasharean sa imo, step 3, step 4, hinay-hinay naa ka naga-move forward ka. Wala di ay instant sa law of the Spirit in Christ. Wala instant. Mo na nga dili ka mag-expect dayon sa mga naka-RW nga mabago dayon. Kay ang journey nato is like walking. Di ba gi-compare pa na siya nga in a race, runners, kailangan ka mag-move. Runners run in such a way to claim the prize. Wala niya gingon dito nga pagpundo para makaklaim ka og prize. Karon nga naana ka kang Kristo, naana ang law of life in Christ Jesus diya sa imuha, naana ang nature sa Ginoo sa imuha, is kailangan ta mag-walk. Mabitaw katong nag-jogging mi nila Haniel pod, akong anak, no. Nag-jogging lang mi diha kay murag guot na among mga sanina. And katong isa ka gabi, nag-jogging mi. Nagtingala pud ko aning bata, Daddy, I want to walk backward. So naa di ay mga time nga gusto punta mo backward. Ingon na di ang bata. Same sa ato Mo na makita ninyo bago pa lang RW, backward dahil ang lakaw, dili walking forward. Tingala ka din ani mo makita. Pero naa na ang Holy Spirit sa iya. So dili pasabot no nga kuan nga si tawagan ay dili pasabot nga nagpahulay, dili pasabot nga si tawagan ni wala nagpakita, totally wala na jud na siya. Nanang law of life ni Christ diya sa iya nga naga-convict sa iya, naga-correct sa iya. Unya ngano man nga moatras kag lakaw nga pwede man di ay kamo abantig lakaw maski sa isa lang nga tikang. Mo na ma-amaze ko sa uban, no? Grabe ang ilang gina-go through pero makita nimo tikang yun, makaabot jud gyapon sa ato ang meeting, tikang gyapon, naara gyapon, tapos sa kadomingo dili magpasaylo, tapos tunguna sa kadomingo dili magpasaylo, karon 3 days na lang, at least gatikang gamay. Tunguna tag isa ka kahay sa kadlaw, karon isa ka stick na lang, at least gatikang. Nahinay. Ani di atong journey. Walay instant sa Ginoo. Walking. Nakuha na to. Verse 4 para di ay ta. So na Sige. So ito, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So ito ang journey sa Ginoo is like walking. Amen? Lakaw. Ika pwede nga mo condemn dayon ana nga wala gahig yung ulo pastor. Gahig ulo. Ikaw di ay. Pila po kakatuig gani nag-walk, sige gani kag atras pod. Di ba? Oh. Sige gani po kag lingkod, nga pwede ra kog isa ka tikang lingkod dayon, isa ka tikang lingkod. Okay lang na basta mag-walk. Oh. Ang lisod, tudloan na nimo lakaw, makalakaw na, di gyapon mo lakaw. So unsaon nimo pag journey og 1,000 miles? Unsaon nimo pag mature kung dili jud ka mo lakaw? Amen. So it's your decision if you want to go backward.
Desisyon na nimo. Ang Ginoo dili jud siya mo kumpel sa imuha. Bantayan ninyo ni, ang Ginoo dili mo kumpel sa toa. Kung gusto ka magdesisyon mga mulakaw patras, ang Ginoo dili ka pugson. Dili gani mamugos ang Ginoo sa toa nga dawaton nimo siya. Amen. Dili man kapugson sa Ginoo nga dawaton nimo siya. Samot na nga dili pod kaniya pugngan kung gusto ka mo adtong impyerno. Dili gani kaniya pugson nga dawaton nimo siya, samot na dili pod kaniya pugson kung ganahan ka padulong sa impyerno. So it's your decision nga mo walk. Nasabtan ninyo? Mao nga ni nga di ta mamugos. Okay. Share lang ka og morning prayer, morning devotional. Yes, encourage nimo, invite kag Sunday service. Paluapon nimo. Share gyapon kag word. Dili man jud, gusto man jud og mo atras pa, alangan mo gukod po kag paatras. Alangan apil pud kag ka-backslide. Kung ang Ginoo wala siya mamugos sa ato nga dawaton nimo siya, samot na nga dili po kaniya pugson kung gusto ka mo adtong impyerno. Ganahan man ka diha, di ayon ako ikuyog. Lisuda pud ana no. Gusto man siya padulong sa impyerno, nya ikaw gusto mo ka padulong sa langit, ay magbulag jud ta ani. Simple ra kaayo. Naba mo diha. Mao na nga ang holiness is a matter of choice. No? Even kanang sikreto, pasikreto ka nga maghimog sala. Dili jud ka ana niya kuan. Dili ka na niya pugngan kung gusto ka magpasikreto og sala. No? So we need to walk. After we learn to walk, you choose not to walk, it's up to you. And verse 4, patayin ta, who do not walk according to the Spirit, according to the flesh, but according to the Spirit. So, after din na to maborn again, madawat na to ang Ginoo, na nang balang Espiritu sa imo naaday tendency nga ang flesh na to mo prompt sa ato nga mobalik tag sala. Mamayang gingo diya, who do not walk according to the flesh. Niya na siya diya. So, dili diay, no? Mo to akong gingon sa inyo nga ang flesh na to itempt niya nga makasala. Pero naa naman ang balang espiritu sa imo dili na kaana niya i-allow nga matempt kag balik nga makasala. Mamay pasabot ana sa kwan sa verse 4. Who do not walk according to the flesh. So dili day pasabot nga na born again na ka, dili nakatintalon sa imong lawas makasala. Tama? But now nga naa ng spirit sa tuwa, you will live now according to spirit. So same nga spirit nga gigamit ni Jesus Christ nga naka-resist siya temptation, same pud na karon ang naa sa imuha. Nga nakaka-bless. Apil pud ko nga na pud ko ka-bless. In verse 5, for those who are in according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the, ano siya? But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. So, unsaon nimo pag-test karon kung ang imong mind na set sa flesh? Mo na pangutana. Kay dili pasabot nga kung nagasimba ka, nag-apil ka og kanang ato ang training, apil ka sa ato ang D-group, sa ato ang mission, na set na imo ang mind sa spirit no. Dili pasabot nga nagasimba ka, ingon ana, naga-D-group ka, na set na imong mind sa spirit. So, kung asa daw na set ang ato ang mind, for example, na-tempt ka, na ay porno, na ay babae,
nga ni-tempt sa imo sa lalaki, no? Na-tempt ka, mailan nimo kung imo ang mind na set sa flesh ngano man mubayin pa man ka anang temptation, ma-fall ka diha ba? Pero kung ang imo ang mind na set na sa spirit, maski maghubo pa na diha, mulakaw pa na diha, wala na naibili sa imuha. Ngano man nakaset naman, na set ang imuang mindset ba? Mindset. No? Na set ang imuang mind sa spirit, pasabot nga naaman ni nga temptation, pero wala man na set ako ang mind sa gusto sa ako ang lawas. Mo na nga dito na lang ko mo focus sa gusto sa spirit, dili sa gusto sa kong lawas. Sabtan ba nato? And para ma-overcome na nimo, mo tungingon ni Hanshin last Sunday, kailangan ka mag-fasting. Kay ang lawas na to, gusto man tayo pull down sa law of sin and death. Sa yuta man tagikan, tama? Na-bless po ko ato sa yang gi-share. No nga, niya na siya nga, para mabuhat nimo ang mga butang sa Ginoo, sa mga maset imong mind sa butang sa spirit, kailangan nimo mag-fasting para ma-detach kag dali sa gusto sa imong lawas nga mobalik sa yuta. Birahon ka ba? O tama, no? Wala ni gitudlo dito sa man. No nga kining law of sin and death and law of the spirit nadungag ba sa tuwa, no? So dili na big deal, tama sa gingon ni Michelle, ang mga gusto sa tong lawas nga naman wala naman nakaset ang ako ang mind. Mapansin ninyo, kinsa man diri nga ako ana ako ang batasan kanang kung na ako'y ginabasa, maski magyaw-yaw akong asawa, murag sarado akong dalunggan, nakaset ako ang mind sa akong ginabasa. Same sa tuwa, kung nakaset ang imong mind sa mga butang sa Ginoo, maski unsa pa ang distraction sa flesh nato, dili nato ma-entertain. Pero kung nakaset jud ang imong mind sa imong flesh, matingala ka, kana nga babae nilabay, mag-imagine na ka unsang dautan ana, tapos kana nga temptation sa imo nga money, ma-excite na ka sa mga mahatag anak nga kwarta, nakaset na ba sa imo? Makahimo na ka og mga dili maayo nga sa imong isip, bantayan na nimo kung asa naka-focus imong mind. Kung ma-arouse ka nga makasala ka sa ato pa, no nga and na full ka diha sa sala, lahi ang na-arouse lang ka nakasala, normal ra na. Pero kung na-arouse ka at the same time nibayin na ka nagbalik sa sala, na set ang imong mind sa flesh, dili ang spirit. So magtingala ka karon kining mga tao nga dugay na kayo sa Ginoo, and dili gyapon maka-overcome sa gusto sa flesh, nakaset pa ang mind nila sa gusto sa flesh. Ang Holy Spirit dili niya gusto dauton ang imong lawas. So kung nakaset ang imong mind sa gusto sa Holy Spirit, muundang jud kag sigarilyo og shabu. Muundang jud ka og bisyo ngano man, dili man gusto sa flesh nga gubaon ang imong lawas. Ay dili man gusto sa Holy Spirit, sorry, dili man gusto sa spirit nga gubaon ang imong flesh, ang imong lawas. So ang yawa gustoon man jud niya na nga gubaon ka. In verse 6, for the mind set on the flesh is death. But the mind set in the spirit is life and peace. Bantayan ninyo ni. So kung naamoy mga desisyon sa inyo ang kinabuhi, for example, ikaw gusto ka magminyo, naaman ta diri mga single. Kung may bawaan nimo, kung will na sa spirit sa imo ang kinabuhi, manghatag daw siya og life and peace. Klaro? Masahon na ninyo. So kung nanangutana sa kuha kagabi, pastor, kanang gusto ko, nay nag-offer sa kuha nga himon kong manager sa coffee shop. Paminaw ka ugma, anak ko sa iyahang, kay matubag na imong pangutana.
Ngano man, anak ko siya, kumusta man? Pag ingon sa imo murag nagubutan ko pastor kay siyempre nagtrabaho gud ko karon. Tapos dili ko gusto nga murag mailad na ako ang akong amo ba kay narabaho ba ako nya nildo siya sa kuha tapos mo sideline ko dito as manager. Mao ni tubag. Kung ang imo ang mind na set sa spirit sa Ginoo, mag-bring daw siya sa imo og life and peace, mag-spring up ang iyang life. Magtingala ka, mag-create og purity sa imo, mag-create og love sa imo, ang imuhang nahimong desisyon mag-create og peace sa imo. So gubot man ka imong isip, anak ko, dili na from the spirit. So kung magdesisyon mo sa mga negosyo, kung magdesisyon mo sa inyong trabaho, pasana, moyong ka nga, pastor na ay kon karon sa kuha ba nga naamoy mga major decision. Duha lang jud. Magkaroon mo og peace og mag-spring up ang life ni Christ sa inyo ang kinabuhi. Duha ra. Unsa man ang life ni Christ sa to love, peace, light, kahayag, dili kangit-ngit. Joy. Lisod kayo no nga nagdesisyon kag minyo nga dili ka joyful. So ngano man ang imong desisyon wala nag-spring up ang iyang life and wala naghatag sa imo og peace. So kana ang tubag kung naamoy mga ginapangutana sa Ginoo mag naamoy mga major nga desisyon ba kana ang inyong pangutanon kay mohatag jud og peace and mag-spring up ang life ni Christ sa imo kung na-set ang imong mind sa gusto sa Ginoo. Amen? Tama mo diha? So kung ang imong mind na-set sa temptation sa imong flesh, it will lead you to death. So if I allow my mind na ma-set in the spirit, will result in increasing life and increasing peace. Manayaw ni gisulat. If ang imong mind na set sa spirit, dali ra ka makado sa will ni God. Amen? Pero ang imong mind na set sa flesh, maglisod kag obey sa will ni God. Like para sa amo katong pagdesisyon namo sa amo ang anak. No? Na ay increasing life and increasing peace. Na siya gihatag nga joy sa amo pagdawat namo sa bata. So wala siya nahimong kwan, wala nahimong chaos sa amo ang nahimong desisyon ngano man. Grabe ba mabati jud nimo ang increasing joy, increasing life ni Christ sa imo ang kinabuhi. Amen? Naba mo diha? In verse 7, because the mind is set on the flesh, it is hostile towards God. Kung ang imo daw mind nakaset sa flesh, kaaway jud ka sa Ginoo. Hostile to God. Tama? For if does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do. So, yang gingo dia, it does not subject itself to the law of God. Wala jud tay capability nga mudo jud sa will sa Ginoo. Amen? Mo na in the Old Testament, don't do this, don't do that. No. Thou shall not. Pero wala ta gitudloan sa law unsa man ang ability para himuon na. Wala siya giatagan og power ba para i-command ang law. Mo na sa Old Testament. Pero naa naman ta sa New Testament, we can now. Mo nang iyang ginapasabot dito, it does not subject to the law of God, for it even
not even able to do so. Di yun ta ka-obey, no, sa pulong. Pero karon, no, when you open our heart to the Lord, i-submit nimo ang imong life sa iya, mismo ang Ginoo mo tabang sa imo to do His will. In verse 8, and those who are in the flesh cannot please God. Di jud ka ikalipay sa Ginoo kung wala ang iyang spirit sa imo. Amen? So, ang only way para ma-please nato ang Ginoo is to trust Him and fill you with His Holy Spirit. Maura di maka-please sa Ginoo. Mag-trust ka, mag-believe ka sa iya, and allow His Holy Spirit nga tabangan ka, punuon ka. So, unsa may gina-expect karon sa Ginoo sa imo kay nanaman ta sa new way or law of spirit of life in Christ. Wala siya nag-expect sa tuwa og don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. Kanang bawal na, ay na imo ayaw na imo mao na imo Wala ga-expect ang Ginoo ana kung nana ka sa law of life in Christ. Ang gospel message is abrihan nimo ang imuhang kaugalingon nga punuon ka sa balang spirito, tapos allow the Holy Spirit to fill you, let Him change you, let Him change your nature, and let Him lead you. O na siya ang gospel sa Ginoo. Dili ta niya kontrolon. We are not robot. We are not robot. Amen. Anak ta sa Ginoo. So in verse 9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. Okay? If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Now, abi man gud sa kwan sa uban, like sa mga Galatians, no nga, nagsugod sila nga naang balang spirito. Pero abi nila perfect na sila nga okay na balikan ang flesh. Dili na siya mao. Dapat continuous, dapat hantod sa buhi ka. You rely on the law of the Spirit of life in Christ. Dili pwede nga intro voice lang ka. Dili pwede nga kutob lang ka diha sa kwan, sa tawag na, sa RW, nga gipuno ka sa balang spirito. Journey ba yan eh? No. So, if you open your life in the Spirit, wala na jud dapat ang flesh sa imo tama? Wala na power ang flesh nimo sa imong kinabuhi. Kay ang spirit naman ang dapat na power sa imo ang kinabuhi. Wala naman tong sin. So ikaw karon nga buhi, ang spirit na dapat mag-lead sa imo, dili na ang flesh. Nakuha na to. So you are now controlled by the new nature ni Lord nga naa sa imo. Nga naa sa imo ang Holy Spirit. Nga naga-prompt sa imo to do God's will, to do what is right, and to do what is wrong. So dili ka bound sa rules and regulation, pero grabe na naka-gracious ang Ginoo. Pasayloan ako di mo ang bana. Mana ang Holy Spirit sa imo. Dili ko. Ayaw sa Lord. Sige na. Mana sa imo. Ang akong asawa kay usahay ang iyang gimuon kay. Pero kuya buni akong asawa no. Ang akong asawa kay lahi jud siya imbis nga gakson niya yang unlan kanang mga time nga murag makuan siya, lahi siya mo istorya sa Ginoo ba. Mugakos siya sa ilang unlan mo na siya. Lord, dili man ta ka mahag. Pero gusto ra jud ta ka ihag. Mo na siya ba gakson niya yang unlan. Hilak-hilak pug kuno ay. Nga na no. Ana siya ka in love sa Holy Spirit. Ingana siya ka in love ba sa kuan sa Ginoo. No? Dili nga basig madungagan na po. Sige na, padayon na ta. Asa na ta?
Romans 9, 8 verse 9. So, but anyone who does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Mao na nga kung dili nimo ma-receive ang Holy Spirit sa imong life, dili jud ka tinuod nga born again. Amen. Dili jud ka tinuod nga Kristiyano kung wala ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kaluoy ra ba nimo? Imagine nimo duha ra mo operate sa imo ang sin o ang spirit. Asa man ka? Birahon jud ka sa sin. Kung wala ang spirit ni Lord sa imo. So dili ra jud enough ang dugo ni Kristo sa imong kinabuhi. Sabta ninyo? Ang dugo ni Kristo gibayran ang atoang past nga sin. Ang Holy Spirit mo na mo help sa imo nga ma-overcome nimo ang sin. So, dayon ta, verse 10, if Christ is in you, though the body is dead of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. So, gibalik na po diri tong Romans 7, verse 27, no? Yang yun na, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. So, ang body nga naa sa tuwa, dili jud na ma-improve. Kaya nga naman, corrupt man siya sa sin. So, nagpuyo man gud ta sa kwan, nagpuyo man gud ta sa makasasala nga nature. Dugay na kayo before ka na born again, pila na makakatuig. At ako 30 plus ko nga kwan, si tawag ani 30 plus baya ko nga 31 ko before na born again. So ang akong lawas, daghan na jud kayo ni siya naanaran nga sugo-sugoon sa yawa, inom, kabuang, tanan-tanan, no? Init ulo, ana. Mao na ang kwan. Mao na yan siya. Ang ato ang body gigamit to commit sin. Then the body is dead tungod sa sin. Tama? Mao gani yang yuda, for the wages of sin is death. And kung tanawon ninyo, the same gyapon nga command ni Lord, for the wages of sin is death. Tama? Ang bayad sa sala is death. Same gyapon karon. If we disobey, niya na siya diya now. The commands sa ato ang spirit, ang death gyapon ang mo take over. Tingala ka ba? Sa man ni tabo. Murag ang gina-address baya diri is kung moabot ka dinhi is brethren, dili siya unbelievers. Tanawon na niya, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, dead man jud ang ato ang kwan, dead baya ang ato ang ang body nato is dead because of sin. Naanad na mata ani nga kwan, dili na jud nato mabag-o kining desire sa ato ang flesh nga always mo sin. Ang sin gitanggal lang nga dili na niya master. Nasabtan ba ninyo? Karon ang Holy Spirit na nga ato ang master. So dili na yun ni siya dapat magpadayon sa sin ang ato ang lawas. Pero ang si Kristo na naman sa ato iyang ingon diha, yet the spirit is alive because of righteousness niya na siya diha. Mura ni siya og kwan ba? Ani no? Ang iyang gina-picture diri ani. Kung naa ka sa isa ka room, ang Holy Spirit, kung patay ang bulb, ang Holy Spirit is mura na siya og kanang kwan ba? Kanang pag-switch nimo, ang power nga gikan sa linya, gikan sa main source sa Davao Light, siya'y muhatag dayon og life kana nga namatay nga bulb. I-picture out nimo kana nga bulb is imuang spirit nga patay. Una akong gusto emphasize diri. Ang may tabo ana, kung gidawat nimo si Kristo, ang iyang spirit muhatag dayon og life sa imuang spirit para makakonect kag balik
na karon sa spirit sa Ginoo. So i-picture out nimo ang main source ana nga power is ang bahada nga power plant. So or diha sa darong nala nga power plant. The moment nga ikaw nga spirito patay, the moment karon nga gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, ang muhatag karon og life sa spirito nimo nga patay is mauna siya ang spirito sa Ginoo. So ang spirit karon ni Lord ang mag-cause sa imo nga ma-born again ta. Mao na pasabot ana. So ako na lang kunang murag gili months na lang para dili na ta. So kanay kabalo ba mo nga mas dali mo buhi og patay nga lawas kaysa mubuhi og patay nga spirito? Ngano man si Jesus Christ gibuhi niya si Lazarus command lang sa iyang mouth. Nabuhi si Lazarus. Pila karon ka milyon katao ang gusto buhion sa Ginoo ang iyang spirito pero dili mo respond. Gusto ni Lord nga ma-born again ang tanan. Mabuhig balik kana nga spirit nila nga nangamatay. Pinaagi sa iyang spirito. Unsa ni tabo? Daghan kayo nagaresist. Walay mahimo ang Ginoo. Pero at least man lang kita naningkamot pud ta nga i-share nato ang pulong sa Ginoo. Madawat nila ang gospel para mabuhig balik kana nga spirit nga namatay nga naa sa matag usa para mahimong suga na pud ba ma-switch on. Dili man ka maka-connect sa main source kung dili nimo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. And iyang gingon dito, di ba? Yet the spirit is alive because of righteousness. In verse 11, kutob lang ta sa verse 14 karon, kay taas-taas kayo ni. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Though spirit who dwells in you, same nga spirit, no? Same nga spirit ni Jesus Christ. Same spirit nga naa kang Jesus Christ. Maupod ang nagdwell sa tuwa. By the way, ako lang i-remind ang tanan no nga walay verse sa Bible nga ang spirito ni Kristo maoy nibuhi kaniya. Maoy nag-resurrect sa iya. Dili. Ang spirit ni God, the Father, ang nibuhi kang Kristo nga ma-resurrect. Ang iyang ginapasabot diri sa verse 11, kana nga spirito sa Ginoo nga nanghatag og kinabuhig balik kang Kristo, maupod daw ang muhatag og kinabuhig balik sa patay pud nimo nga spirito. Amen. Mo na kunay mangutana sa inyo giun sa pagbanhaw sa Ginoo. Patay man ka siya. Ang spirito saman. Maoy ni hatag og kinabuhi. Amen. Take note niya siya, but if the spirit of him, capital letter, kinsa man nga man, Ginoo, who raised Jesus from the dead. Oh, klaro? Wala gi-raise ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon. Kailangan niya ang spirit samaan sa Ginoo. Same daw na siya nga spirit ang mo-raise pod sa imong patay nga spirito. Nga na ta kapalangga sa Ginoo. So karon ang spirit ni God nag-raise Jesus Christ from the dead, same pod sa tuwa. Then iyang gingon diha, he raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Sumabot po tang time pagbalik sa Ginoo, iya pog panhawog balik atong mga lawas.
O mayang gingon diya, who will give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Okay? So then, mo na akong gingon sa inyo brethren, gi-address ni Paul dire ang mga believers. Oh. We are under obligation not to the flesh. Oh. Wala na tay obligasyon sa flesh. Amen? Dili na kasunod-sunuran sa imong flesh. Not to the flesh, not to live according to the flesh. So pasabot nga na di tendency nga tawagan pa kagbalik sa imong flesh. For example, ani no? Yawa ka sa imong trabaho. Karon na ka sa imong present nga employer, ang gatag sa imo karon og salary is imo ang present nga employer. Tawagan ka sa imo ang previous nga trabaho, dili nimo entertainon ang previous nimo nga trabaho nganuman ang nibayad sa imo karon is ang present nimo nga employer. Tama? Same na siya gyapon. Gibayran naman ta ni Kristo. Manawag balik ang imong previous nga master ang sin, dili na dapat nimo i-entertain ang tawag sa imong previous nga master nganuman presently ang imong master is ang Ginoo naman, ang spirit. Pero naa siya tendency mo tawag mo na gina-emphasize po diya sa verse 12. Dili na kamo live according to the flesh. Verse 13, for if you are living according to the flesh, you must die. But if the spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. So asa ni gi-address? Verse 12, brethren. So, pasabot na born again na ka. Ga-remind ng Ginoo sa imo Ayaw nagtubagi ang gusto sa imong uwag. Ayaw na tubagi ang gusto sa imong pride. Ayaw na tubagi ang gusto sa imong lustful nga nature. Ayaw na tubagi ang gusto ra sa imong sarili. But tubagi karon ang present nimo nga master, which is the law of life in Christ. Ang present nimo nga master, ang balang spirito nga nanghatag og kinabuhi sa Ginoo sa imo. Amen. So, if you want to live according to your flesh, to the flesh you must die. But if the spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Same. Sang giingon ni Jesus Christ ni God sa Genesis, if you eat the tree of knowledge of good and evil, you will die. Mao gyapon nga word din sa Romans 8:13. Mo ni ako ang gusto ipasabot unta kaganiya. Sa Romans 8:13, if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Tama? Pero yang gingon diya, if you are living according to the flesh, you must die. Parehas ra gyapon. Dito lang kaganiya sa Old Testament, you will die. Kung kaunon nimo ang tree of knowledge of good and evil sa Genesis, you will die na siya diri. Pero karon kailangan jud ka mamatay ani. Desisyonan jud nimo nga madili jud ka magpabira sa imong flesh. You must die. Amen. Kinahanglan naman ka sa balang espiritu. Patyon jud nimo ang desire sa imong flesh. Dili na dapat nimo siya master. Amen. Verse 14. For all who are being led. Ang pangutan na unsaon din ako na pagpatay pastor.
ang will sa ako ang flesh. Naa na gani ang power sa Holy Spirit, no? Moingon ka, Holy Spirit, tabangi ko. Prideful kay ko. Kuan gid nimo ni Lord. Ako yun ni ipakrucify balik sa imo ha. Kining ako ang pride. Murag wa pa man ni buhi pa man ni sa akong kinabuhi. Ang last, na naman ang power sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko, ma-overcome na ako ning last. Anger. Lord, tabangi ko nga ma-overcome na ako ni Holy Spirit, tabangi ko. Shabu. Holy Spirit, tabangi ko. Ano man, ikaw may nangatag og life sa kuha. Ikaw may nangatag sa kuha power to overcome sin. Pero kung moingon ka, kaya ra na ako ni. Oh. Pastingan ra na ako ni. Yes, makatabang mang pasting, pero kailangan nato ang power sa Holy Spirit. We are living with the law of life in Christ. Amen. Verse 14, for all who are being led by the Spirit of God are the sons of God. Bantayan ninyo. Kato daw nag-live or being led by the Spirit, sons sa Ginoo. So may pasabot sa son o children. Ang mga children at timanon. Patutuyon, kambyuhan ang kwan, kambyuhan ang sitawag na, kambyuhan ang diaper, liguan, mo na yung mga children. Taas kayong maintenance. Pero kung nag-trust ka sa Holy Spirit, makita nimo, you are called sons. Pasabot nga, mas mahatagan ka og dako nga responsibility. Ang son baya, masugo na nimo magwalis. Ang son baya is masugo na nimo maghugas. Ang sons of Christ, ang sons of God, ngayang ginapasabot diha, mas dali na ka makabuhat sa buluhaton sa Ginoo sama sa naitabo sa Book of Acts. When they receive the Holy Spirit, na ay automatic na himong son. Nag-preach dayon sila sa gospel, nag-share sila Philip, nag-share sila Paul, ngano man, instant lagi ang pahimo nila nga son. Kay once di ay nga you are being led by the Holy Spirit, mahimo di ay ka nga son niya. Mas dako nga responsibility hatag sa imo, mas makaya nimo ngano man son naman ka. Mao na katong mga tao nga dali lang maintriguhan sa mga buluhaton sa Ginoo, mas mature na sila kay naga-depend sila sa balang espiritu. Katong mga dili kayo makuan, no, katong mga dili masugo sa mga buluhaton sa Ginoo o dili ka maka-obey sa iyang gusto ipahimo sa imo, pwede nga children pa ka, hungitanan pa ka. Amen. Pero walang pasabot nga dili naka-anak. Kanang tunulanan pa ka ba? Mao ni ha. Mao ni ang imuon nimo. Magpasaylo na ka, children pa. Pero kanang mga sons na sa Ginoo, wala na. Dali na kay na morinyo na ilang mga mind. Naa naman naka-inscribe ang word, dali na lang sila mo-obey, dali na lang hatagan og responsibility. Ngano man, sons naman sa Ginoo, katong mga nagalive in accordance sa Spirit sa Ginoo. Amen? So allow the Holy Spirit to lead us so that we become God's son quickly. Amen? Amen. Let's pray. 14 naman tanaw. Kapit ganin no. So at least naka 14 ta. Kaya ako bisita kagabi alas 12 na ni uli. Halang-halang na ako ang kwan. Nagdali-dali kong sulod kagabi din Let's pray, Lord. Salamat kaayo sa imo ang pulong. Thank you, God, for your word today. I pray, God, that you will help us to live with the law of life in Christ or sa imuhang balang spirito Ginoo, not in the pull down of the law of sin and death. Help us, Lord, nga we are led by your Spirit, not by our flesh. Thank you, Lord, sa imong message today. We love you in Jesus' name. Amen
and amen. Good morning! Congrats, naka-14 na. Recording stop. Wala pa gyapon gi-stop ang recording.